Father God, we're humbly coming before you, giving our life. May our praises and our worship exalt you on high. Church, let's sing it one more time with our hearts, without the instruments. Sing it to the Lord. Give your life to Him and ask Him to mold you. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Sing it again. Lift your hands to the Lord. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Give your life. I give my life to the potter's hand. I give my life to the potter's hand. Yes, Lord, hallelujah. Oh, praise your name. You are worthy of all praises. Your name is great. We exalt your name on high. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. Renewing us in spirit, renewing in our lives. We thank you, Lord, for your glorious power. We thank you, Lord, for your almighty name. Lord, we praise you, not for what you have done, but for who you are in our lives. The name above all names, the sovereign and almighty God, who is worthy of all praises of his children. Oh Lord, we exalt you, we glorify your name, and we thank you, Lord, for everything that you have done. Oh, thanksgiving, honor, adoration unto your name alone, Jesus Christ. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name we pray. Amen.
Good afternoon, church. Good afternoon, church. Amen. Can you smile to your neighbor, please? Pangitian po yung katabi ninyo, mga kapatid. Yan. Pakitignan ko masaya siya ngayon. Tayo mo sa kanya, this is the day of the Lord. Yeah, we should be happy, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So tayo pinadako na, mga kapatid, sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Once again, I'm very, very glad and so grateful to the Lord that we are all here once again, worshiping His name, and praise God. As it says in Psalms 133 verse 1, it is good and pleasing to the Lord when brethren dwells together in unity. Amen? So tayo, nagagalak po ang Panginoon, mga kapatid, kapag tayo pinagkakatipon-tipon bilang magkakapatid. Ayan, kaya kung tayo po'y handa na makinig ng salita ng Panginoon, mga kapatid, let's all be prepared. Binabati din po natin yung ating pong mga tago-subaybay online, mga kapatid. Kayo po'y welcome hanggang sa matapos po ang gawain ito, na may makasama po namin kayo hanggang huli. And also, we want to welcome Brother Bernard. Tito, kaway po kayo dyan. Ayan, so welcome po natin si Tito. So kayo po ay nasa JFCM, stands for Jesus First Christian Ministries. This church is a Bible-centered, Christ-centered church, full gospel church. We believe only in the Lord Jesus Christ. And we stand in what the Bible says, mga kapatid. Yun. May echo pa tayong effect, no? Ayan, so welcome po natin si Tito Bernard in 3, 2, 1. Ayan, welcome po. And of course, siya po ay husband ni Tita Joy. Ayan, so welcome po sa GFCM. So tayo po mag-aaral ng kanyang mga salita, mga kapatid. Oops, bakit wala? Black, patay ata. Ano pong gusto nyo matutunan sa araw na to, mga kapatid? Marami. Yan. Marami po tayong matutunan sa araw na to. Let's just bear with me in the next 45 to 1 hour, mga kapatid. Meron tayong technical problem. Pinipigil na ng kaaway tayo mag-aral, pero hindi tayo mapapigil. Amen? Tayo papatuloy pa rin. Praise the Lord. So, hintayin lang po natin saglit. Yeah. Kamusta pang bawat isa? Praise the Lord. Mabuti po ba, mga kapatid? Yan. Yun. Hopefully. Yun. Praise the Lord. Yan. Okay na, Brad? Yan. Praise the Lord. Ayan. Oops. Huwag nang galawin, Brad. Okay na kanina. Okay na. Alright, praise the Lord, mga kapatid. So, tayo pinadako na sa pag-aaral. At ang title po ng ating pag-aaralan sa hapong ito is The Right Way to Trust. Yan. Sabi nga po natin, The Right Way to Trust. Yan. So, ang tamang pananampalataya, ang tamang pagtitiwala. No? So saan po ba nakadantay o nakalin ang ating pananampalataya o ating pagtitiwala? Specifically, we are mentioning about faith in the Lord Jesus Christ, mga kapatid. So our trust should be anchored in the Lord Jesus Christ. And before anything further, let's pray first, mga kapatid. Join me in a short prayer. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful moment.
that you gave to each one of us, that we are here, Lord, to study once again your word. It is with great joy, Father, that we are here, that your presence is also here, Father God, with us. And Father, as we study your word this afternoon, may give us the right understanding, the proper knowledge, the proper wisdom, Lord, that we may be able, Father, to understand and to adopt, to receive your word into our lives. May you give us listening ears, open mind, an open heart, Lord, so we can receive your word positively. We can receive your word with gladness. For this is the time that is not wasted, but is a time invested for your glory, Father, to your kingdom. We pray, Lord, that you may guide us through and through by your Holy Spirit as we study your word. We thank you, we praise you, in Jesus' name. Amen. Ulit. Yan. So, kagaya po nabanggit ko kanina, mga kapatid, may tamang pagtitiwala. May tamang pananampalataya na binabanggit po ang Biblia. Na ang pananampalatayang yon ay dapat nakaangkla o naka-anchored sa Panginoong Hesus. So where do we usually hear the word anchor or hear the word anchor? Saan po natin madalas na-encounter yung word na yan? Sa seaport, sa ship, sa boat, mga kapatid. Ano pong purpose ng anchor? The purpose of anchor is to what? To keep the ship or the boat in place. To hold it steady, mga kapatid, and secure. Para hindi po siya nadadala ng mga ano. It may be wind, ng current sa tubig, o yung mga alon. So yun po yung purpose ng anchor, mga kapatid. And last Sunday, pinag-aralan po natin about the proper knowledge of God. Tinuro po sa atin ating bituing pastor that in order for us to know God, in order for us to understand about God, we need proper knowledge. And to know God, mga kapatid, to know God rightly is to live rightly. We cannot live rightly in accordance to the will of God if we do not know Him rightly. So mahalaga po para sa atin, it is imperative for us to understand that we need to know God in proper knowledge, mga kapatid. Because without the proper understanding, we cannot live the way God wants us to live in this world, mga kapatid. And it's the same thing to us, the same manner, mga kapatid. No? Sa atin, we cannot just live in this world without anything na pinangahawakan po natin. Kagaya po ng pag-aaral natin sa hapong ito, mga kapatid. Bakit po tinuturo sa atin yon? Because back then, even nowadays, in our time, many heretical teachings or false teachings arises. Marami pong nililitawan ng mga bulaang katuruan, mga maling katuruan, na nakapagpapaligaw sa mga maraming mananampalataya. Hindi lang po sa panahon natin ngayon, it happened before, mga kapatid. So hindi na po bago yung mga bulaang mga katuruan, mga bulaang propeta. Noon na po yan, mga kapatid. Kaya yun po yung tututukan natin sa hapong ito, no? At paano ba tayo magkakaroon ng tamang pagtitiwala o tamang pananampalataya sa Panginoon? Ayan. So, it says there, a person may sincerely say, I trust in Jesus. Can we confidently say that we trust the Lord, mga kapatid? So, pwede natin sabihin na tayo nagtitiwala sa Panginoon. I have faith in God. I have strong faith in the Lord Jesus. Yet, sincerity does not guarantee truth. Pwede mo sabihin na sa sarili mo that I believe in the Lord. I believe in the Lord Jesus Christ. But what's the truth inside you? No? The real measure of faith, ang tamang basihan ng pananampalataya, ang tamang sukatan ng pananampalataya, ay hindi po yan nababase sa ating emotional intensity. Na pag Sunday, talagang nararamdaman kong presensya ng Panginoon, sabihin kong malakas ang pagtitiwala ko sa Kanya. Hindi po yan nababase sa ating emotional na nararamdaman, hindi po nababase sa ating circumstansya, no? Or sa anumang religious practices. Pag Sunday, magtiwala ka sa Panginoon, pero after Sunday, wala ka ng tiwala, ng mga kapatid.
So hindi po gano'n yung tinuturo ng Biblia sa atin. Kaya tuturo po sa atin sa hapong ito kung paano ba tayo magkakaroon ng tamang pagtitiwala, tamang pananampalataya na nakaangkla sa Panginoong Hesus, mga kapatid. No? So, sabi po diyan, the church in Colossae genuinely believed in Christ. So, yung po mga Colossians, sila po ay, in fact, meron silang strong faith sa Panginoong Hesus. No? Pero, naunawaan ni Paul isang katotohanan. Sabi niya, faith that is not guarded, ang pananampalatayang hindi nababantayan, can be gradually corrupted. Ano po ibig sabihin yan? When we are complacent, when we are comfortable with our faith, sometimes we do not know that we are gradually, what? Gradually corrupted yung ating pong pananampalataya. Yan po sinisira ng mga outside na mga bagay. So, isinulat po ni Apostle Pablo, mga kapatid, ni Apostle Pablo sa mga taga-Colossians, yung letter na ito, for them to be strengthened, para po protektahan, i-fortify, i-secure yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Nabanggit ko kayo ng mga kapatid na naglitawan yung mga maling katuruan, mga bulaang katuruan. So, si Paul, in-address niya yun. No, na para hindi sila maligaw, madala ng mga katuruan na yon, sila po ay tinuruan, pinangaralan, pinaalalahanan ni Apostle Pablo. So, but before we proceed any further, I want us to define this word, mga kapatid, and to focus our mind into this very special word. Syncretism. Sa Tagalog, syncretismo. Can you all say syncretism? Yan. So, ano ba yung syncretism? Narinig niyo po ba yun before? O ngayon yun lang na-encounter yung word na yan? No? Ano po ba yung syncretism? Syncretism, it's a combination of different beliefs, ideas, or culture. Together, to make something new. So parang pinaghalo-halo. Or in other word, fusion, blending, combination ng mga bagay, ng mga belief, paniniwala, idea, o mga kultura upang makabuo ng bagong idea. For example, sino po ang mahilig sa sinigang? Sino mahilig sa sinigang? Lahat tayo mahilig sa sinigang. Ayan. Paborito ba natin iba yung sinigang? Masarap ang sinigang. Ang sinigang po ay galing saan? Sa atin. Sa atin, no? So, originated dyan sa atin, mga kapatid, ang sinigang Filipino. No? Sino ang mahilig sa ramen? Taas ang kamay. Yan. Alam ko, mahilig kayo sa ramen. Taas ang kamay, mga mahilig sa ramen. Konti lang yung ramen. Sige. Di ako makakalibre niya, pwede ko yung ramen yan. So, ramen is from Japan. So, maniniwala ba kayong mga kapatid na meron tayong tinatawag na sinigang ramen? Meron po. Search nyo sa Google. Meron na ngayong sinigang na ramen. Ramen siya pero maasim. That's what we call fusion food. Example pa, who knows sisig? Paborito natin yan. Pag inahain sa church, yun yung pinakaunang naubos, yung sisig. Yan. So sisig, Filipino, siguro mahilig din kayo sa taco. Sino mahilig sa taco? Yung tawag doon? Tacos. Yan. So usually, yung tacos, ang pampalaman niya, grounded beef. May mga gulay. Ano? Pero, ginawa nilang fusion yon. Meron ang tinatawag ngayon na sisig tacos. So, ang palaman na ngayon niya, sisig. So, itry niyo yung mga pagkain na yun, no? Hindi tayo familiar sa mga fusion kasi susunod natin yung pure Filipino food. Kanin, ulam, no? So, meron pong may mga tinatawag na fusion food. Ano po yung ibig sabihin ng syncretism? Pinaghalo-halo, pinag-combine to make a new thing. Pero, sa konteksto po ng Biblia, sa konteksto ng relihiyon, hindi siya very positive. Maaring positive siya sa definition ng secular word, maaring maganda sa atin, pero sa definition po ng Biblia, hindi masyado. Ayun po yung alamin natin ngayon. No? So, take note of that word, syncretism, mga kapatid. At ang katanungan pong sasagutin natin sa hapong ito is, how did the Apostle Paul strengthen the faith of the Christians in Colossae? Kaya po na nasabi ko, no? The very purpose of why Paul wrote this letter to the Colossians is to combat false teachings. To fight false teachings. Amen? So ngayon, paano po pinapalakas ng apostol
yung mga Kristiyano sa Colossae at paano doon tayo pinapalakas ng Apostle Pablo upang mag-stand tayo sa ating pananampalataya. So unang-una, he warned them about false teaching. So sila po ay binabalaan ng Apostle Pablo patungkol sa mga bulaang katuruan. So yun po yung titignan natin sa Colossians 2 verses 4 to 8. Yan. So the threat to Christians in Colossae was not direct renunciation of faith like what I've mentioned before. Colossians has a strong faith. Matatag po yung kanilang pananampalataya. Hindi po yun yung problema nila, yung pag-reject, pag-renounce sa kanilang pananampalataya. Ang problema, no, is they could be ensnared. Pwede silang mabait, matrap, ma-entrap ng mga teachings promoted by false teachers. Na anong ginagawa nila? Nag-a-add sila ng mga ibang paniniwala na nagpapahina, nagdadailute sa mga tinanggap na tamang katuruan. Yun po yung tinatawag kong syncretism. So there is established teaching and some false teachers tries to what? To add something to it. Okay? So have we established the essence of syncretism, mga kapatid? Yan. So, syncretism, yung mga false teachings, mga kapatid, yung mga ibang katuruan, hindi man niya laging dinideny ang Panginoong Hesus. Sometimes, dinadagdagan lang niya yung mga bagay na sa Panginoong Hesus. Hindi lahat ng false teaching, dinideny ang Panginoong Hesus. No, mga kapatid? But, yung iba, dinadagdagan, which nagpapahina doon sa katuruan ng Panginoong Hesus o yung gospel. So may dalawang bagay na hinighlight po si Apostle Pablo na kailangan nating maunawaan, mga kapatid. Unang-una, that false teaching is attractive and persuasive. So hindi siya obvious. So, siguro na-try nyo na ma-sales talk, mga kapatid. Na-try nyo na po ba ma-sales talk? O sino na dito na-try ma-scam? Siyempre, walang aamin na ma-scam. So, yung iba sa atin naranasan ma-scam, maaaring hindi, no, mga kapatid. Ano ba yung scam? Diba? It may appear good in our eyes. It may appear good in our, what? We're hearing, maganda, kaakit-akit. But, we don't know at the back, sinasaksak tayo sa likod. Kukuhanan tayo ng mga resources. Kukuhanan tayo ng pera. O, offeran ka ng, nanalo ka ng one brand new car. Mercedes. So, syempre, nakakaakit-akit sa tao. Nakakaakit ba yung Mercedes, mga kapatid? O 1 billion, ayun yung Mercedes, $1 billion. Maaring $1 billion, kaakit-akit, kaakit-akit. Pero, di mo alam na ikaw pala ay scam. Ganoon din po yung mga false teachings. Maaring maganda sa ating pandinig, pero hindi natin alam, sinisira niya, pinapahina niya yung ating pananampalataya. Hindi yan obvious na sasabihin niya na, I'm here to scam you. I'm here to teach false teachings. Walang ganun. No? Hanggat maaari, itatago nila yan, mga kapatid. Kaya po tayo tuturuan sa hapong ito upang malaman natin, may determine natin, ano ba yung mga bulang katuruan, ano ba yung mga dapat nating paniwalaan. Amen? So, yun po yung, sa verse 4, sabi niya dyan, I tell you this so that no one may deceive. Sinasabi ko tayo sa inyo para hindi kayo ma-deceive. Sa mga by fine sounding arguments. Yung mga mapang-akit na salita. No? Yung magsasabi sa'yo, kapatid, maganda yung inaaral nyo. Pero dito ka sa church namin. Gusto mong pagpalain ka? Dito ka sa church namin kasi yung mga umatin doon, mayayaman. May puro mga brand new, mga luxury cars. May mga 1 billion sa bangko. Kakit-akit, no? Sabihin mo, try ko nga, baka magkakaya din ako sa kanila. Kakit-akit. Pero, di natin alam na may epekto yun sa atin kapag nagpaakit tayo. Pag kinagat natin yung pain na yun, mga kapatid. Kaya sabi niya sa verse 8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. So, kayo magpapalin lang sa mga philosophical words na nakadepende saan? On human tradition. Ano ba yung mga human tradition? Mga nakasanayan. No? Sa atin sa Pilipinas, marami po tayong nakasanayan. I won't mention it all, pero marami tayong nakasanayang bagay na sinasabi natin, dito na ako nasanay, dito na ako mamatay.
Dito na ako nagsimula, ito na tatapusin ko. Hindi po ako mention, alam niyo po yan mga kapatid. Yung mga tradisyon natin na nakagisnan sa Pilipinas, which against what the Bible says. Amen? So ano pa? Yung mga elemental spiritual forces of this world. Ano ba yung mga palatuntunin ng mundong ito? Ano bang sinasabi ng Romans 12:1? Do not conform to the pattern of this world by be transformed by the renewal of your mind. So, kung ano yung uso, huwag kang susunod sa uso. So, sino mahilig sa uso? No? So, huwag tayong makidala sa uso. Ay, maganda kasi uso eh. Talagang try ko nga lang. No? So, wag po tayong gano'n. Kung alam natin makakasama sa atin, walang masama sa uso, pero alamin natin yung mga bagay na makakabuti pa rin sa atin. We should have that discernment in us, mga kapatid, na di porke uso, gagayahin mo na. Hindi porke dun yung nakakarami, susundan mo na. Hindi po gano'n, mga kapatid. We should practice discernment. Mamaya, di natin alam, dinadala na para tayo sa bangin, mga kapatid. No? So yung mga bagay na yun, yung mga human tradition, yung mga palatuntunin ng mundong ito, hindi yan sa Panginoong Hesus. No? Sabi niya, rather than on Christ. No? Ang katuruan po ng Panginoong Hesus ay dalisay. Ang katuruan ng Panginoong Hesus is pure. At kapag nag-add ka ng something sa isang pure na bagay, that makes it what? Impure. Hindi na siya pure. No? Kagaya ng mga bagay na as it is, maganda na siya. The nature, maganda na siya. Hindi mo na kailangang dagdagan ng mga bagay. Chocolate Hills, maganda na siya as it is. Di po ba mga kapatid? Hindi mo na kailangang dagdagan ng mga para masabing mas gumanda. Maganda na siya as its natural beauty. Ganon din po sa katuruan ng Panginoong Hesus. Ganon din po sa paniniwala natin. Our faith is already established. The doctrine is already established by the Lord Jesus Christ, which is the gospel. We don't need to add something to it, mga kapatid, para ito ay sabihin mapaganda, para magmukhang spiritual, o para magmukhang kaakit-akit sa mata ng mga tao. It is pure, mga kapatid. No? So, yun po yung una. So, yun yung ang forced teaching, again, attractive siya at persuasive. Isi-sales talk ka niyan. Hanggat maaari, dadaling ka niya na makuha ka niya. Pag nakuha ka na niya, what? Dadilute niya, papahinain niya yung pananampalatayang meron ka. So yun po yung hindi natin gusto mangyari, mga kapatid. So ano po yung pangalawa? Ano po yung mga bagay na winarn po sila ni Apostle Pablo? Yung tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. No? So again, right way to trust God, right faith. Maaring masabi natin may pananampalataya tayo sa Panginoon, pero naiunaunawaan po ba natin ang ibig sabihin ng pananampalataya sa Panginoong Hesus? We can say that we believe in the Lord Jesus Christ, but the question is, do we truly believe in the Lord Jesus Christ? No? So tignan po natin, mga kapatid. Sabi ni Paul, "For though I am absent in the body, yet I am with you in the spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ." So makita po natin from this verse na matatag sila sa kanilang pananampalataya. No? Sabi niya, "Therefore, as you receive," nung tinanggap ninyo, tinanggap na po ba natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay? Parang 10 lang yung tumanggap. Tinanggap na po ba natin yung Panginoon sa ating buhay? Amen. Yan, naging lahat na. Yan. So tinanggap natin ang Panginoon, we receive the Lord Jesus Christ as what? The Lord. In every decision that we will make, it comes with a great responsibility. Sa desisyon natin, sa simpleng desisyon po natin, mga kapatid, natanggapin ang Panginoon sa ating pong buhay, hindi po yan natatapos doon. It comes with a great responsibility sa buhay mo. No? Paano po ba natin masabi na tinanggap na natin ang lubusan ng Panginoong Hesus? O tinanggap na po ba natin talaga ang Panginoong Hesus sa ating buhay? Because the way we receive Him is the way we must continue with Him. Kasi sabi niya, so walk in Him. Hindi natatapos nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, that's it. It's just the beginning of your journey as a Christian. It's just the beginning of your life in the Lord. Kaya sabi niya, walk with Him. Lumakad tayo kasama ng Panginoong Hesus. We cannot walk with the Lord if we are still walking with the world. Amen?
we cannot walk with the Lord if our life is still in the world. What I mean with that is, di natin masasabing tunay tayong nananampalataya po sa Panginoon kung tayo pa rin ay namumuhay sa makamundong mga bagay. Yun po yung sinasabi na Apostle Pablo sa atin. Na tinanggap nyo na ang Panginoong Hesus, dapat namuhay kayo ng aayon sa Panginoong Hesus. Paano? Verse 7, rooted. Rooted is a past perfect tense. Siya itinanim na, it's a past action, but it's a continuous growth. So, ihinalintulad siya, Paul uses the metaphor of a plant, that is, the seed is rooted, no? Hindi naman manatiling, pag tinanim mo ang isang binhi, manatili ba siyang binhi for the past 3 years? Hindi. Siyempre, uusbong siya. No? Magkakaroon siya ng bunga. So, ganoon din sa ating pananampalataya, nung tinanggap natin ng Panginoon, dapat tayo maging rooted. Saan po ba nakaugat yung ating pananampalataya? Nakaugat po ba yan sa ating mga pansariling kagustuhan? Nakaugat po ba yan sa ating mga bagay na nasa paligid po natin? O sa Panginoong Hesus na nagligtas sa atin? No? So ano big sabihin ng rooted, mga kapatid? Tayo nakaugat, yung ating pananampalataya, yung ating kaisipan, yung ating mga desisyon, yan ay nakabase lamang sa Panginoong Hesus. Na pag may narinig kang bagay sa ibang tao, alam mo yung pananampalataya, you won't compromise. Mga kapatid, alam mo yung stand mo sa ground, alam mo yung nabawal ang mga itong bagay sa hindi gusto ng Panginoon yan. Pero pag may nag-udyok sa iyong gawin ito, doon masusubok yung tunay na pananampalataya ng isang Kristiyano. Kung siya ay mananatili sa kanyang ugat, mga kapatid. Amen? Ano pa sabi? Built up in Him. Pag sinabing built up, hinalintulad siya sa building, mga kapatid. Sa present passive, mga kapatid, no? So it's a continuous growth, no? We should desire for us to grow spiritually. Just for example, there is a building, mga kapatid. May project kang 30-story building, 30 floors. Pwede ba na sa makalipas ang 5 taon, first floor pa rin yung nanggagawa nila? Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Kasi, nakakontrata yan ng 5 years, dapat matapos yan yung 30-story building. Pero nagawa mo pa lang in 5 years, first story pa lang. Ganoon din sa atin. We cannot remain baby Christians. Some of us are Christians for 10 years, for many years now. But how is our, what? How is our status in our faith, mga kapatid? Tayo po ba ay lumalago? O tumatanda lang tayo pero naiiwan yung ating paglago? Kasabay po dapat ng ating pagtanda, mga kapatid, yung ating paglago, spiritual. Hindi po dapat tumatanda ka lang pero paurong yung pananampalataya. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Nakita niyo po yung dating pinakita kong picture, yung mga matatanda na sila sa iglesia pero dumidedi pa rin ang gatas? Gusto po ba natin yon? Siyempre di natin gusto yun, mga kapatid. We should desire to grow. We should be matured in our faith, mga kapatid. Ano pa? Established in the faith. It pertains to the gospel. The gospel is already preached. The gospel is already established by the Lord Jesus Christ and the apostles. So we must what? Remain in the gospel. Huwag na tayo maghanap ng iba't ibang mga bagay para sasabihin natin ikalalakas ang ating pananampalataya. It is already there. We just need to what? To remain on what God has already done. Malakpak nga lahat ng inaantok? Yan, walang inaantok. Praise the Lord. Pakikalabit mo yung katabi mo, baka inaantok na siya. Hallelujah. Tignan mo, bantayan mo. Baka pag nakatulog yan, baka ang Panginoon magising sa'yo. Ayan. So, nakita na po natin, mga kapatid, no? Anong kailangan natin gawin bilang mananampalataya? Sabi niya, just as you were taught. Itinuro na sa inyo yan eh. Dapat niyo ipagpatuloy. Abounding in thanksgiving. Ba't niya sinabing abounding? Ibig sabihin abounding, overflowing, nagumapaw na pagpasalamat sa Panginoon. Hindi lang ito nabase sa emotional na pinagpapala ko ni Lord, papasalamat ako sa Kanya. Pinagpapala ko ni Lord, pupunta ako sa church. Pinagpapala ko ni Lord, magtatights ako. Hindi po ganon ang sinasabi ng Biblia. Ang binabanggit mo na abounding in thanksgiving, buong puso ka nang gagaling papasalamat dahil sa ginawa sa iyo ng Panginoong Hesus nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Somebody say amen. Praise the Lord. Ganun po yun, mga kapatid. So, today, ngayon, mga kapatid, believers face the same danger. Many Christians are pulled away. See? Pulled away
from Christ, not through rebellion. Hindi sa pamagitan ng rebellion, kundi saan? Sa maraming distractions. Let's admit that we as Christians are oftentimes distracted in the faith. Para po tayong tumatakbo sa isang marathon, mga kapatid, na kung saan uhaw na uhaw ka ng tumatakbo, nasabi sa'yo, "Uy, pogi, tubig oh." Pero kailangan mong tapusin yung race. Amen? Baaring tempting yun, titigil ka. Kasi napagod na ako, kailangan ko ng tubig, tsaka sinabihan niya akong pogi eh. Diba? So maaaring matem ka doon sa bagay na yan, pero ang gusto ng Panginoon, magpatuloy ka. Ipagpatuloy mo yung sinimulan mo. Huwag ka lang puro intro. Huwag ka lang puro simula. Tapusin mo, ituloy mo. Mga kapatid. Diyan pa kayo? Okay po tayo doon? Sabi diyan, when our minds are shaped more by social media, popular culture, or persuasive personality than the scripture, anong nangyari? Our faith will slowly drift. Kagaya po nabanggit ko kanina, yung mga bagay na nakapag-distract sa atin, hindi po niya tayong biglang bukas, wala ka na sa pananampalataya. Uunti-untiin niya yung pananampalataya mo hanggat sa mawala ka na sa Panginoon. We should be discernful, brothers and sisters, of what are the things that we do, what are the things in our surroundings, for us to what? To be aware, to fight back, or to watch ourselves not to fall away from our faith. Amen? Praise the Lord. Sabi niya, therefore, discernment. Testing every teaching by Scripture. So wag po tayo agad maniniwala sa sinasabi ng mga sa online. So mag-ingat po tayo sa, minsan mahilig tayo manood online mga preaching eh. Maganda po yun. Pero we should always, subukin po natin kung yung ba ay sinasabi ng Biblia o malay mo, siya lang ay nag-out of context siya. Binigyan niya na ibang meaning yung sinasabi ng Scripture. Kaya mahalaga sa atin, mga kapatid, na tayo po ay alam natin yung salita ng Panginoon. Kasi if we're not grounded in the Word of God, we can be easily drift away. Kung gusto mo lang, scroll ka lang sa FB everyday, mahilig tayo magano, kahit ako pumakapal. Scroll lang tayo, kaya dinelete ko yung FB ko, wala akong FB eh. Scroll ka lang everyday, sa pag-scroll mo, di mo alam may dadaan dyan, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. I'm not excluding myself. Because I have experienced it. Kaya I have this decision 3 years ago to delete any social media that I have. Para hindi ako ma-distract. Hindi ko sinasabing mag-delete din kayo. It's just how you handle yourself. You know yourself. Kilala po rin yung sarili niyo, mga kapatid. Kung alam niyo dadaling ka na sa kasalanan yun, ano mo na agad. Pero mahirap sa atin, pag nakita natin, uy, titigan mo pa. Uy, mura nito, sale ah. Parang gano'n mag-stay ka doon, ha? So, we should be discernful, mga kapatid. Ayan. So, manatili po tayong naka-anchor yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. No? Faith grows not by chasing new revelations, but by returning again and again to who Christ is. If we really understand, like yung tinuro po natin last time, if we truly understand with the proper knowledge of God, who really God is, we will not seek any other things na sabi natin na, makapag-add to sa aking spiritual na pamumuhay, makapagpapalago sa aking pananampalataya. Hindi po. It is already in here, in the Bible. We just need to make an action to study, to read His Word. Amen po? Yun po yung una. Ano yung una? Paano po pinalakas ni Apostle Pablo yung mga Colossians? Nakalimutan na agad, no? 10 minutes lang ago. So, he warned them about false teaching. Tandaan niya, may quiz tayo mamaya, long quiz. So, second, how did the Apostle Paul strengthen the faith of the Christians in Colossae? Pangalawa, he emphasized proper teaching. So, pagkatapos niyang balaan sila sa mga maling katuruan, ngayon, ipinasok niya yung mga tamang katuruan na dapat nilang inaalala. So, sa Colossians 2, 9-15 po yan. Yan, kagaya pa sabi ko, para upang palakasin, in-emphasize po niya yung mga tama na katuruan na na-receive nila. Amen? So, our defense against deception o yung mga false teaching is not debating skills. Sino dito mahilig makipagdebate? Very good. Walang nakikipagdebate. Sa GFCM, walang nakikipagdebate. Amen? So, we don't need debating skills para patunayan mo yung pananampalataya mo sa iba.
O hindi mo kailangan ng katalinuhan para may paliwanag mo sa sarili mong interpretasyon ang sinasabi ng Biblia. Anong kailangan natin? Proper understanding and right relationship with the Lord Jesus Christ. Kasi pwede natin sabihin na, kaya kong debatihin yan. Kaya kong talunin yan sa debate. I'm not against debate, mga kapatid, but we should be discernful sa mga, minsan mahilig tayo manood ng mga debate, no? Ang ganda, mga tao nagsisigawan. Karatin, maganda yung minsan sinasabi, pero it dilutes the Word of God, mga kapatid. So, hindi natin kailangan yung mga ganong mga bagay. Ang kailangan natin yung tamang kaunawaan sa salita ng Panginoon. Tamang kaunawaan patungkol sa Diyos. At tamang relasyon sa Panginoong Hesus. If we don't have the right relationship with God, we cannot know Him rightly. And to not know Him rightly is to not live with Him rightly. Hindi mo kaya mamuhay na sa sarili mo na hindi mo naunawaan. So pinaalala po nila may I think mga 4 na pinaalala ng mga katuruan ng Apostol Pablo sa kanila. Unang-una, na ang Panginoong Hesus ay sapat. The Lord Jesus is sufficient. Sabi niyan, for in Him, the Lord Jesus Christ, the whole fullness of deity, pertaining to the deity, the divinity of God, Jesus Christ, dwells bodily. So we believe as a church that Jesus Christ is God, fully God, and when He came in earth, He is a fully man. Fully God, fully man. Hindi siya tao lang, hindi siya Diyos lang. When He came here on earth, He is a fully God, complete God, and a fully man. That's what we believe, mga kapatid. Hindi siya naging Diyos, as in, hindi siya naging tao. Ba't pa siya magiging tao? Sabi doon, nagkatawang tao. Ba't siya magkakatawang tao kung tao na siya? Simple logic, mga kapatid. Sa John chapter 1:14, siya ay nagkatawang tao na muhay ng kagaya natin. Bakit magkakatawa ng isang nilalang kung siya ay tao na? So it means He came from a different creature. No? He didn't become divine, but He is eternally divine. He is divine in the past, He is divine today, and He is divine in the future. He is the Alpha and the beginning and the end. Pag narinig ko yun, naalala ko yung presentation ng mga tatay. Praise the Lord. So, yun po mga kapatid, dapat nauunawaan natin. No? Wala tayong kailangang ipaliwanag dito. Lahat nauunawaan natin na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Amen po? This directly confronts, yung sinabi po ni Apostle Pablo, this directly confronts many teachings, including yung Gnosticism. Ano pa yung mga Gnosticism? Yung mga lihim na kaalaman, na which tagaad sila ng mga, na sinasabi nila na ang Panginoong Hesus ay mas mababang spiritual being. Mga Gnosticism, mga kapatid, yung mga tinatawag na Gnostic Gospels, yun po yun. Mga lihim na kaalaman na tingin nilang yun ang tama. Ano pa? Yung mga relihiyon na sinasabi ang Panginoong Hesus ay propeta at normal na tao lamang. Lahat na nagsasabi ng ganong relihiyon ay kulto. Amen? Maging bold tayo sabihin natin yun sapagkat yun yung sinasabi ng Biblia. Anyone, any denomination who believes or denies the deity of Christ is a rejection to God. Amen? Maging bold tayo sa paniniwalang ganon, mga kapatid, sapagkat yun ang nais ng Panginoon sa atin, na panghawakan natin, na pinaniniwala natin siyang Diyos at siyang ating Panginoon ng ating buhay. Amen? Praise the Lord. So, yun po, sa verse 10, and you have been filled in Him. Nung dahil siya ay Diyos, mga kapatid, because Christ is complete, full God, full man, those who belong to Him, are we belong to Jesus? If we belong to Him, we lack nothing spiritually. Kapag tayo pa'y kabilang sa Panginoong Hesus, kung tayo pinakikipag-isa sa Panginoong Hesus, wala tayong pagkukulangin. Amen? The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Psalms 23, mga kapatid. So, kung tayo pa'y nasa Panginoon, di tayo niya pagkukulangin. Bakit? Siya po ay ang who is the head of all rule, lahat ng rule and authority. Lahat ng mga pamunuan, no? Sa mundong ito. Ano pong sinasabi ng Philippians chapter 2 verse 10 to 11? That the name Jesus, every knee shall bow in heaven, on earth, and under the earth. Every tongue shall confess that He is the Lord,
for the glory of the Father. Can I get an amen, mga kapatid? Praise the Lord. Yung pa yung paniniwalaan natin. Maging sa langit, mga heavenly beings, sa mundong ito, maging sa ilalim ng mundong ito, will bow down to Him because He is the head. He is the supreme Lord of all creation. He is the firstborn over all creation. Amen? Mga kapatid, naniniwala po tayo doon? So, hindi natin kailangan dagdagan yung mga bagay na sa Panginoon sapagkat yung dalisay na, sapagkat yung established na. Huwag natin kailangan dagdagan pa natin para mas gumanda, para mas mapaganda. No? Hindi po. Because Christ plus something is nothing. But Christ alone is everything. Amen? Let me repeat that again. Christ plus something equals to nothing. But Christ alone is everything. Kinakanta po natin yan. Christ is enough for me. Is Christ enough for us? Praise the Lord. If Christ is enough for us, we should live by what we believe. Amen po? So yun po yun. So, pinaliwanag ni Apostle Pablo ang sufficiency ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat yung mga katuruan na pinasabi na hindi sapat yung kaligtasan mo, hindi sapat ang ginawa ng Panginoong Hesus, kailangan pang gawin to mga bagay na to. No? Yun po yung mga syncretism, mga kapatid. Pangalawa, the circumcision from the Lord Jesus o yung pagtutuli. Mga kapatid, basahin po natin. Sabi niya, in Him, always in Him, no? Look at the pattern of what the Apostle Paul is trying to say here. In Him, also you were circumcised with circumcision made without hands, pertaining to the fleshly circumcision. Hindi po yun. Sabi niya, but by putting off the body of the flesh pertaining to what? The rule of sin, the rule of sinful nature in us. Before, in the culture of the Jews, yung pagtutuli po yung napakahalaga sa kanila because it's their covenant, it's the sign of their covenant that they are God's chosen people. Pag hindi ka tuli, hindi ka anak ng Diyos. No? Di ko natatanungin kung di kayo tuli, no? So, hindi. Joke lang po yan. So, yung sa mga Hudyo, yung kultura nila. Ano? Pag hindi ka tuli, hindi ka anak ng Diyos. Pero, sinasabi na Apostle Pablo that we are not circumcised under the law, but we are circumcised by the heart. It is the circumcision of the heart. It is direct confronts to the beliefs of the Judaizers na sinasabi nila, upang malubos ang kaligtasan mo, upang malubos na matanggap mo ang kaligtasan na maituring kang anak ng Diyos, kailangan pa magpatuli. Sinasabi po yun ng mga Hudyo sa mga Hintil. Sapagkat yung mga Hintil, sila yung mga hindi tuli. Tayo po yung mga Hintil, mga kapatid. No? So, pag sinabing binanggit sa circumcision sa Bible, it does not necessarily pertain to the fleshly circumcision, but it directly pertains to the spiritual circumcision. No? Nung tayo po itunuli sa puso, ano pong nangyari? Tayo po ay tinanggalan ng what? Tinanggal yung sinful nature sa atin by believing and repenting to the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Yung physical circumcision removes part of the flesh. Tatanggalin yung balat sa lalaki. Pero yung spiritual circumcision, tinatanggal niya yung sinful nature sa atin. Diyan yung nagbabago sa atin. Kaya, yung kaligtasan po, hindi lang yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. It is a rebirth of our life. Amen? Ano pa sinasabi in 2 Corinthians 5:17? No? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Bago ka na, kapatid. Huwag ka nang mamuhay sa lumang buhay because sapagkat binago ka na ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, manatili tayo sa katotohanan yun, mga kapatid. Huwag tayo mag-sway sa paniniwala ng iba na kailangan mo pang gawin ito, gawin yan upang malubos mo matanggap ang kaligtasan. Amen? So yun po yung pangalawa. Pangatlo, the baptism of the believer. Basahin po natin. Sabi dyan, verse 12, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the powerful working of God who raised Him from the dead. It pertains to water baptism, mga kapatid. No? This reveals, from this very verse, this reveals the very doctrine of union with Christ.
yung ginagawa po nating baptism in water is a sign na pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Kaya ay po yung ginagawang significant act doon, napakahalaga na maunawaan natin. Hindi lang tayo basta nilulubog sa tubig para matanggal yung libag. Hindi po ganon, mga kapatid, no? It is very significant. Important yung sinasabi pong mensahe ng water baptism, mga kapatid. No? So, pag nag-water baptism po tayo, I think most of us are baptized, mga kapatid. So, pag tayo pa binaptize, tayo pa ilulubog. Signifying what? The death of the Lord Jesus Christ. Also signifying the death to ourselves. Amen? Sabihin, namatay na iniwan na natin yung lumang buhay. At nung inahon ka sa tubig, it signifies the resurrection of the Lord Jesus Christ, wala na yung dati mong pagkatao. Binuhay kang muli ng Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po yung water baptism sa ating mga kapatid. Hindi po nakapagligtas ang water baptism, but it is the public declaration of your faith. It is the sign o yung tanda na hinihingi ng Panginoon sa atin upang patunayan sa mundong ito na ikaw ay binago na. Ang water baptism po, hindi po yan pagpapamiyembro sa church. Mga kapatid, linawin po natin yan. Ang water baptism po ay pakikiisa sa ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Amen? Praise the Lord, no? So yung po ibig sabihin nun. So, mamaya pong after service, mga kapatid, magkakandak po tayo ng water baptism for those who are aware. No? And hopefully, after this teaching, magkaroon tayo ng conviction sa mga hindi po nababaptize. Tayo po yung mababaptize, mga kapatid, sapagkat ito yung nais ng Diyos para sa atin. No? Huwag na natin hintayin na dumating pa ang Panginoon. Huwag natin hintayin tayo pa yung mapilay. Huwag na hintayin tayo pa yung maghirap bago tayo mapabaptize, magdesisyon, mga kapatid. Sapagkat, the moment that you decide that you believe in the Lord Jesus Christ, kasunod na po doon yung pagbawater baptism mo. There are many instances in the Bible, including Acts chapter 2, where believers believed and baptized on that day alone. Di na sila naghintay na marami pang taon. Once na nag-decision sila sa bagay na yun, panindigan nila yun, tayuan nila yun, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So lastly, ano po yung mga proper teaching? Sabi niya, the resurrection of those who are united with what the Lord Jesus did. Sabihin po natin. Sabi yan, and you who were dead, tayo daw ay patay. No? Sa ating mga kasalanan, the uncircumcision of your flesh. Ano pong ginawa ng Diyos? God made alive together with Him. So lahat po tayo patay sa mata ng Diyos. No? Tayo po'y pinatawad sa ating mga kasalanan. Paano? By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This, He set aside the Lord Jesus, nailing it to the cross. Romans 6:23 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is what? Life eternal in Christ Jesus. Those who believe in the Lord Jesus Christ has a new life in the Lord. Binangon kang muli ng Panginoon sapagkat ang tingin sa atin ng Diyos, nung tayo nasa kasalanan, patay. Tayo patay sa kanyang harapan. Tayo ang magawa natin mabuti, maruming basahan lang sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Pero nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, nagkaroon tayo, tinanggap natin yung buhay na walang hanggan sa piling niya. Amen? Kung tayo'y maniniwala sa Kanya. Sabi niya, hindi niya in-ignore yung ating utang. Hindi niya binawasan yung ating utang. Hindi siya nag-down payment sa ating utang. Ano ginawa niya? Kinancel out niya. He paid the price, mga kapatid. Ano sabi ng 1 Corinthians 6:20? We have been bought with the price, the blood of Jesus. Ang sabi niya kasunod, so glorify God with your body. Sabi ng John 1:21, behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? We should know those verses because it will help us always realize and understand what the Lord Jesus Christ had done to us. Sometimes naaalala lang natin ang ginawa ng Panginoon kapag Holy Week. Kasi naglalabas niya yung mga movie ng Passion of the Christ. We should always remember. Kung titignan lang po natin yung ginawa ng Panginoon, mapapaluha tayo sa araw-araw. Kapag sumasamba tayo sa Panginoon, itataas natin yung ating mga kamay, mapapaluha tayo dahil sa ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid.
Tayo ay tinubos sa ating kasalanan. Mga kapatid, nakagaya ng sinasabi ng Hebrews 9:22, without shedding of the blood of the cross, there is no remission of sin. There is no forgiveness of sins. Mga kapatid, kung hindi natigis ang dugo ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo, walang kapatawaran ng kasalanan habang buhay tayo makukondem sa impyerno. Gusto po ba natin yan? Pero hindi po gusto ng Diyos yun. Ang ginawa niya sa atin, isinakripiso niya ang kanyang buhay. So gusto ng Panginoon, ibigay din natin yung buhay na nararapat sa Kanya. Amen? Sabi sa verse 15, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame. Pinahiya niya ang mga gawa ng mundong ito nung siya'y bumangon muli. He put them to shame. Nakakala ng mga dyablo, nakakala ng mga kaaway ng Panginoon, ay siya'y natalo na sa kanyang kamatayan, pero hindi. On the third day, He rose again. And He overcame the world. Diba? Sinasabi ng Revelation, the last enemy to be defeated is death. And if you are in Christ, we know in the Bible says that we are going to resurrect with Him. Do you want to be resurrected, mga kapatid? Tayo pong lahat ay mabubuhay kung tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. So sabi po diyan, the Lord Jesus, Panginoong Jesus, as God who possesses all power and authority, who died and rose again for salvation of all, hindi po yan para sa mga piling tao lang, no? He came to seek and save that which was lost. He did not came for the righteous. He came for the unrighteous. No? Yung pong ginawa ng Panginoon, the salvation act of the Lord Jesus Christ is what? Sufficient. Walang labis, walang kulang. Sapat na sa Panginoon. Amen? Nangunawaan po ba natin yan, mga kapatid? Okay po tayo doon? Naming katabi mo, baka natutulog na. Sabi mo, naunawaan mo ba yun? Praise the Lord. So, sabi niya, yung pakikisa daw po sa ginawa ng Panginoon through faith, expressed by water baptism. Yan. So, hindi natin pwedeng sabihin na tayo naniniwala sa Panginoon, tayo nakikisa sa Kanya, pero hindi pa tayo napawater baptize, mga kapatid. Yung pagpawater baptize natin is, yun yung tanda ng ating, again, pakikisa sa Panginoon sa Kanyang ginawa sa atin. Pero kung di po natin gagawin yun, ay, di mo nakapagdilita sa water baptism, di ko na gagawin yan. You are denying the commandments of the Lord. Ang tanong doon, bakit ayaw mo mapabaptize? Diba? Hindi yung tanong doon, bakit ka magbabaptize? Ang tanong doon, bakit hindi ka mapabaptize? Amen? So, mahalaga po ang meaning ng baptism sa ating mga kapatid because it shows our commitment. Unang-una, commitment sa Panginoon. No? Pangalawa, commitment sa Kanyang katawan ng iglesia. Pagpapakita yon. Ito po yung pangako na hinihingi ng Panginoon sa atin na pagpapakita ng ating willingness na tanggapin ang ating bagong buhay sa piling niya. Amen? At wag po natin i-disregard yung katuroang ito, mga kapatid, sapagkat it is being preached to us along the years, we should accept and do it. Amen po? So lastly, tapos na po tayo, mga kapatid, last na. How did the Apostle Paul strengthen the faith of the Christians in Colossae? Lastly, he taught them the right aspirations. Tinuruan niya sila ng mga tamang mithiin. Yan. Tignan po natin. Gutom na ba kayo? Tulog na ata. So the right relationship with the Lord Jesus is walking according to His will. Amen? This is living with appreciation for what is important to Him. Hindi lang tayo nabubuhay sa ating sarili, mga kapatid, kundi sa araw-araw ng ating pamumuhay as we go along in this life, brothers and sisters, we remember what the Lord Jesus Christ had done and we appreciate sa pamamagitan ng pamumuhay ng tama sa Kanya. There is nothing more that needs to be added to the saving work of the Lord Jesus Christ. There is no need to add to the correct teaching with methods that were not taught by the apostles nor by the Lord Jesus Christ. Huh? Hindi na kailangan mag-add. However, the Apostle Paul, as we continue, taught them to reject, to discard anything that is in not accordance to the correct teachings of the apostles of the Lord Jesus Christ. So may tatlong bagay na sinabi ni Apostle Paul na dapat nating i-reject na katuruan. Una-una, legalism. Yan. Legalism. Ano ba yung legalism? Sabi 16, therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink,
or with regard to the festival, or a new moon, or a Sabbath. It pertains purely to Jewish practices, mga kapatid. Kasi, since yung mga Hintil, mananampalataya sila, yung mga Hudyo, sinasabi nila, dapat gawin nyo yan. Dapat hindi nyo kainin yan. Dapat hindi nyo inumin yan. Dapat ipag-celebrate nyo yung mga pista na ito. Dapat gawin nyo yan, gawin nyo yan. Huwag kayong magtatrabaho sa araw ng Sabat, sinasabi nila. Sabi ni Apostle Paul, huwag kayong papadala. Let no one pass judgment on you. Dahil lang sa mga bagay na yon, mga kapatid. Ano? Sabi 17, these are just a shadow. Sabi nga ba natin, shadow of the things to come. Pag sinabing shadow, mga kapatid, it is a temporary form pointing toward something. Diba po, mga kapatid? Lahat po tayo may anino, no? So, sabi niya, but the substance belongs to Christ. Yung mga practices na ginagawa niyan, shadow lang yan, patungo sa Panginoong Hesus. Pero ang tunay na katuparan ng pangako is ang Panginoong Hesus. Siya yung object, ang Panginoong Hesus yung substance na gumagawa ng anino. Hindi yung anino yung susundan para ma-achieve mo yun. Jesus Christ is the substance, is the object of which we believe, which we worship, mga kapatid. No? Hindi po necessarily wrong yung mga bagay na yan, mga kapatid, but kung nandyan na ang Panginoong Hesus, naniniwala ka pa rin, sinusunod mo pa rin yung mga bagay na yun po ang mali. Ini-insist nila, dapat gawin natin yan, gawin to, kasi itong nasusulat, itong ganyan. Pero sabi ng Panginoong Hesus, hindi. Pero, sinasabi ng Panginoong Hesus in Matthew 5, that He came not to abolish the law, but to what? To fulfill the law. Hindi niya dinisregard yung law ni Moses, mga kapatid. Pinufulfill ng Panginoong Hesus. No? So yung mga practices na yun, back then in the Old Testament, kasi wala pa naman ang Panginoong Hesus eh. No? So yung mga practices na yun, mga kapatid, is just the shadow of what is to come with the Lord Jesus Christ. Amen po? Yung po yung legalism, sinasabi niya, ano yan, alisin niyo yan sa inyo. Huwag niyo, i-reject niyo yung mga katurang legalism. Huwag tayo maging legalistic. Yung sinasabi ni Paul eh. Pangalawa, mysticism. Ito, mga favorite natin to. Mysticism, sabi niya, take care that no one keeps defrauding you of your prize by delighting in humility and the worship of angels. Yung delighting in humility, yun po yung ascetic practices. Asceticism. Yun po yan, mga kapatid. Ano po yung asceticism? It's a extreme self-denial na kung saan naniniwala sila na para maabot mo yung higher spiritual growth, kailangan mong saktan ang sarili mo. Kailangan mong pahirapan ang sarili mo para maabot mo ang Diyos. Yung paniniwala ng asceticism, mga kapatid. Pero sabi niya, huwag kayo magpapadala sa mga bagay na yun. No, mga kapatid? Yung worship ng angels, na sinasabi nila na, hindi not direct na sinasama po nila mga anghel, but ginagamit nila yung mga anghel na sinasabi nila masyadong mataas ang Diyos, di namin maabot. Kaya kailangan namin ng mga intermediaries na angels para ipabot yung aming kagustuhan sa Diyos. It directly against to what the Bible says, that we have the direct access to God. Amen? Kaya wag po tayo maniniwala doon, mga kapatid, na kailangan mo medium, kailangan po sabihin sa kung sino, confess yung kasalanan mo para sabihin sa Diyos. Hindi na po, ikaw na diretso. Minsan tamad lang tayo, mga kapatid, yung katotohanan eh. Dahil lumapit sa Diyos, no, which we have the direct access to God. Amen? So, meron pa sabi, mga visions, yung nakita nila, mga kapatid. No? So, inflated without cause by his fleshly mind, and not holding firmly to the head, from whom the entire body, being supplied and held together by joints and ligaments, grows with the growth which is from God. Sa Panginoon po dapat tayo nakatuon yung ating pinaniniwalaan. Yung mga bagay na yan, mga kapatid, hindi po yan nagpapasakop sa kagustuhan ng Panginoong Jesus. You don't submit to the authority of Christ. That's an example of syncretism. Meron pa po bang ganyan ngayon, mga kapatid? Yung mga syncretism, mga kapatid? Example, sa Pilipinas, yung mga agimat. Sino may agimat dito? Anting-anting. Na kung saan yung cross, gamitin nila, gamitin nilang ganyan para mapalaya sa mga yung mga anting-anting ba? Meron pa po ba tayong ganon? Yun po yung tinatawag na mysticism, mystic. Kaya nga, it's a mistake to believe in mysticism. From the word itself, mystic. Mysticism is a mistake. Amen? So, ano pa? Fiesta. Sino mahiling makifesta? Ayan, may tema ka sa festival. Ano?
Yung mga fiesta po na yun, mga kapatid, it pertains to worship, idol worship. Kaya huwag tayo makikisama sa fiesta. Oh? Mysticism po yan. Superstitions is also mysticism, mga kapatid. Ano pa? Yan na, ito po yung tinatawag kong asceticism. No? Sabi diyan, if with Christ you died to the elemental spirits, yung mga panuntunan ng mundong ito, of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Sabi nila, huwag mong hawakan yan, huwag mong titikman, huwag mong gagalawin. Referring to things that all perish as they all used. Sa Old Testament, mga kapatid, yung bawal nilang hawakan, bawal nilang tikman. Very strict po sila doon, mga kapatid. No, according to human precepts, again, in pattern, human precepts, human tradition, human intelligence, and teachings, they have indeed an appearance of wisdom in promoting self-religion. Yan. Self-religion. Asceticism and severity to the body, but they are no value in stopping the indulgence of the flesh. Wala yung kinalaman sa paglago mong spiritual. Ito, sikat na sikat sa atin, mga kapatid, sa Pilipinas, para yung penitensya, na kung saan sasaktan mo yung sarili mo para mapatawad ka ng Diyos, pero kinabukasan, giinom doon sa gilid. Yun po ba yung kagustuhan ng Panginoon? Ang kagustuhan ng Panginoon, ginawa na sa atin, niligtas sa tayo, binigyan tayo ng bagong buhay. What do we need to do is to remain with it. We don't need to do anything else. We don't need to do any rituals para masabi natin tayo is spiritual. It may look wise, it may look spiritual, it may look good to people, but it does not really, what? Stop us, does not really stop sin to deceive you. Ano? So, huwag po tayo magpapadala sa mga ganong katuruan. And however, mga kapatid, yun po yung mga bagay na pinapareject ng Apostle Pablo. Pero may sinabi din siya mga dapat nating tanggapin o dapat nating asamin. Ano po yung mga bagay na yun? Mga things to strive for. Number 1, aspire for heavenly things. Basahin po natin. Malapit tayo matapos, mga kapatid. So therefore, if you have been raised with Christ, yan, keep seeking the things that are above. Kung tayo po ay nabuhay na kasama ng Panginoon, kung tayo ay naninampalataya sa Panginoon, patuloy nating saliksikin ang mga bagay na nasa langit, above. Pikit nga po tayo, mga kapatid. Sige, pikit tayo. Let's imagine, ano ba yung mga meron sa langit? Imagine po natin. Yan. Sige, dilat na. Dilat na. Baka hindi na makadilat eh. Hindi na makabalik. So sabi niya, ano yung mga bagay na nasa langit? Ano ba yung mga bagay na dapat inaasam natin na makalangit dito sa mundo? Unang-una, kabanalan. There is no unholiness in the kingdom of God. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng kabanalan in deeds, in words, in lives. Mga kapatid. Dahil sa langit, walang unholy doon. Puro banal doon. Because it is a holy place of God. Yun yung kalihan ng Diyos eh. Ano pa? Yung kaligtasan ng bawat isa sa atin. Baka sa pagpikit mo, hindi mo nasama yung sarili mo sa langit. No? Isama mo yung sarili mo doon. No? Yung pagsamba natin sa Panginoon. Alam niyo po ba ang gagawin natin sa langit ay magsamba lang sa Diyos? Forever. Kung dito sa lupa, hindi pa natin magawang itaas yung kamay natin sa pagsamba, paano pa doon sa langit? Forever ka doon. Ilang minuto lang tayo kumakita dito kanina, mga 20 minutes na siguro. Pero sa langit, forever. Mga kapatid. Kasi Brad, nasa katawang physical pa tayo, kaya nakakapagod pa eh. No? Maaari mga kapatid, pero sinasabi ng Panginoon sa atin, while we're still on earth, we should what? Prepared. We should be prepared, we should be ready of what is to come. Yung sinasabi ng seeking the things that are above. Set your minds on the things that are above. Look forward to what will happen in the future, not on the things that are on earth. Huwag yung mga bagay na yung mga makamundong bagay. Pangalawa, ano yung mga dapat nating i-strive? Pangalawa is pamumuhay sa Panginoong Jesus. Yan. For you have died, and your life is hidden with Christ Jesus. Tayo namatay na saan? Sa flesh, at inyong buhay ay hidden sa Panginoong Jesus. Sabihin niyan, tinago ng Panginoon? Hindi. Sabihin niyan, you are secured. Your identity is secured in the Lord. Does it mean na yung old desire, mawawalan siya kaagad? Hindi po overnight na, kaya po nabanggit sa base namin, example, kunyari, ikaw ay mandurukot, tumanggap ka sa Panginoon ngayon, o ikaw ay mambubukas kotse,
bukas, hindi mo na yun, hindi ibig sabihin na hindi mo na alam magbukas ng kotse. Alam mo pa rin yun. No? It takes process for us to be transformed, mga kapatid. Hindi po overnight na ikaw ay malago na kaagad. It takes faith, it takes courage, it takes willingness and commitment for us to be transformed. Amen? So yun po, when Christ, who is our life, kinakanta po natin yan. So pag kinakanta po natin yung Jesus at the center of it all, so nasa sentro ang Panginoon sa atin. Ang buhay natin ay ang Panginoong Jesus. Amen? Is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Kapag ipinapamumuhay mo, mga kapatid, ang buhay na nais ang Diyos sa atin, makakasama natin ang Panginoong Jesus sa Kanyang kalawalhatian. So we live not for a temporary world, but for Christ, the one who is our identity, our security, our purpose, and our eternal joy. Amen? So let's summarize. Ano nang patutunan natin, mga kapatid? How did the Apostle Paul strengthen the faith of Christians in Colossae? Yan. Unang-una, he warned them about false teaching. Pinalalahanan po tayo. Pangalawa, he emphasized yung mga tamang katuruan na dapat natin panghawakan. At pangatlo, he taught them the right aspirations. Yung mga dapat mga mithiin, mga kapatid. No? So, yan po. Bilang pagkatapos, the work of the Lord Jesus for our salvation is what? Sufficient. Wala tayong kailangan idagdag. Wala tayong kailangan gawin every Holy Week, mga kapatid. Kagaya sabi ko, you must need to remain in what the Lord Jesus Christ had done. Nothing more needs to be added to what He has done to be saved. All that is needed is our proper acknowledgement and true unity with Him. Yun sa Panginoon, sa pakikisa. Let the power of the Lord Jesus, through the Holy Spirit, transforms us into holiness. We cannot make ourselves holy. It is God who makes us holy if we believe and if we live by Him. This only can happen by following His commandments and fulfilling His purpose for our lives. Kapag sinabi ko, no additional power is required. The Lord Jesus is enough. He is enough. Christ is enough. What He did to save us is enough. What do we need to do? Just trust and have faith in Him. Amen, mga kapatid? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan, pinupurit, sinasamba ka namin, Lord, sa mga oras na to, Lord God. Thank you, Lord, for once again reminding us of your word. That we need to remain firm in our faith, especially in this world, especially in our generation that is very corrupted by worldly things. Lord, we ask that you may help us, Lord, to receive your word with gladness in our hearts, and so that it may remain in us, Lord, even when we live in this place. May you help us to live, Lord, righteously according to your will. We cannot do it without you. We need the power of your Holy Spirit to empower us to live the life that you want us to live. Lord, we rely on you alone. We rely on your power. We rely on your strength. We rely on you alone, O Jesus. Father, we thank you for your word today. May you bless each one of us who heard this word. We thank you. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all, mga kapatid. Praise. Hallelujah. Amen. Thank you po Kuya Ashley sa katuruan po na yung
tinuro sa hapong ito. And tayo na po mga kapatid ay magpo-proceed sa ating susunod na parte ng ating gawain, which is yung tithes and offering. Ano nga po ulit yung title natin mga kapatid sa teaching sa hapong ito? Ano po? The right way to trust, anchored in Jesus, di ba nga? So one of the ways po mga kapatid na we put our trust in the Lord is how we give our tithes and offering to the church, hindi po ba mga kapatid? Kasi paano ka makapagbibigay ng isang bagay, mari sa ating kaibigan, kung wala kang tiwala sa kanya na aalagaan niya yun, di ba? The same way mga kapatid, in our tithes and offering, it is a way for us to trust the Lord na ang ating ibibigay ay magagamit lamang sa kanyang ebanghelyo for His kingdom alone, di po ba mga kapatid? So, ating pong ibuklat ang ating Biblia. Kung meron po tayong mga Biblia sa Matthew chapter 17 verses 24 to 27. Sabi po dito, after Jesus and His disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2 drachma temple tax came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" "Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. "From who do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own children or from others?" "From others," Peter replied. "Then the children are exempt," Jesus said to him. "But so that we may not cause offense, go to the lake and throw out your line. Take the first fish and catch. Open its mouth and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours." So, pinapatungkol lang po dito mga kapatid na sa tradisyon po ng mga Hudyo, kung maintindihan po natin yung buong konteksto nito mga kapatid. From sa Exodus pa lang po mga kapatid, nakasanayan na po ng mga Hebrew men na magbigay po ng kanilang contribution sa templo. In the same way po mga kapatid, tinanong din po si Pedro dito kung si Jesus po ba ay nagbibigay. Pero ano pong reply ni Jesus? Then the children are exempt. Sino nga po ba si Jesus mga kapatid? He is the Son of God. He is the Son of Man. Pinapatungkol lang po mga kapatid dito na though He is exempt, because siyempre, para kanina po ba yung offering na yun? Para sa Diyos, para sa templo, di po ba? He is exempt. Pero to not cause offense, para hindi lang po may mga masabi-sabi yung mga religious leaders sa panahon na yun, He Himself presented na magbigay. So if Jesus, kung si mismong Jesus na ating pinupuri sinasamba ay nakapagbigay sa church, sino ba tayo na ipagkait ito, di po mga kapatid? Sino ba tayo na ipagkait? If your Savior Himself chose to contribute to the church, who are we to say no? Di po ba mga kapatid? So tayo po ay tumayo upang mas madali po natin maabot ang ating pitaka. Biro lang po mga kapatid. So let's stand and let's give to the Lord Jesus Christ. And we have 2 ways to give po mga kapatid. Our online banking and our cash. Meron po tayong envelope sa likod upang makuha po natin. So, bigay po sa worship team. Treasures that soon will be gone, but you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you. Lord, here's my offering. It's more than just this song I sing. It's my life. Upon the day, saved because
down and you raise me up with your life and peace and hope that won't give up. All my tomorrows are safe in your hands, but you died for me once, and I know this is true. So with all of my life, I'm living for you. Lord, here's my offering. It's more than just this song I sing. It's my life. And when I think upon the day you saved me because of grace, oh Lord, here's my offering. Lord, here's my offering. It's more than just this song I sing. It's my life. And when I think upon the day you saved me because of grace, oh Lord, here's my offering. Amen. Po natin ang ating kamay sa kaloob. Amen, Lord. Lord, muli Panginoon, salamat, Lord, sa hapon na iyong binigay, Lord. Salamat sa pagkakataon, Lord, muli na kami, Lord, ay nakapagbigay, Lord, ng aming ikapo, Lord, sa iyong banal na iglesia, Lord. And I pray, Lord, ang mga salaping ito, Lord, itong mga tithes and offering, Lord, may it only be used for your expansion in the extension of your kingdom, Lord, here on earth, Lord. I pray, Lord, sa taong naghahawak nito, Lord, may continue, Lord, to help her, Lord, na maisagamit lamang ito, Lord, for your church alone, Lord. Give her the wisdom, the knowledge, and the understanding, Lord, on how to finance this tithes and offering, Panginoon Jesus. And I pray, Lord, na patuloy mo, Lord, i-bless, Lord, na nakapagbigay, Lord. Continue, Lord, to sustain their needs, Panginoon Jesus. Supply their needs for their everyday, Panginoon Jesus. Bless their companies, Lord, and their sources of income, Panginoon Jesus. At sa mga hindi nakapagbigay, Lord, I am also praying, Lord, for blessing upon them, Lord. And that, Lord, may you continue, Lord, to help them, Lord, na in the next time, Lord, sila, Lord, ay makapagbigay ulit, Panginoon. Bless their heart, Panginoon Jesus. Lord, we entrust to you, Lord, ang mga salapang ito, Lord. In the mighty name of Jesus, this we pray. Amen. Announcements. Sunday worship service starts at 12:45 every Sunday, syempre. And we advise people to come 15 minutes early for intercessory prayers. Next. Workers on November 16, 2025, opening prayer, Tito Gerald, welcome song, Luke Ringor, praise and worship, Ate Jaira, preacher or message, si Tito Andy, exhorter on giving, si Mama, announcement, si Atalia. Children's ministry for next Sunday, beginners is for Luke Ringor, and for primary is Ashel. Prayer meeting every Wednesday starts at 7:30 and to 9 p.m. onwards. It is held on 14 Owens Terrace. Diyan lang po malapit. And inaayo ko po kayong lahat kung sino po mga available na pumunta tayo sa prayer meetings every Wednesday. Prayer meeting on November 12, 2025, opening prayer, si Tita Jen, exhorter, si Tito Gerald, yung backup wala. Closing prayer, si Atalia.
Any special announcements? Okay. Youth and Young Teens Bible Study every Friday, every first and third week of Friday, dun sa 193 Sawyers Arms Road. So, yung sa Young Teens and sa Youth and Young Teens Bible Study po, nagbago na po for first and third week na lang po, and devotions for second and fourth week. Kuya. Praise God, tayo po ay magtatapos sa gawain ng Panginoon. At marami pong salamat sa lahat po ng tumayo bilang manggagawa mula po sa opening song hanggang sa opening prayer hanggang sa pagtatapos. Sa nanguna sa praise and worship of course, sa preacher, sa mga nagturo sa ating pumanak. Sa inyo pong lahat mga kapatid, salamat po sa inyo pong pagdalo at paggugol po ng panahon upang magkatipon na purihin natin pong Panginoon. Knowing that our labor in the Lord shall not be in vain. All these things, all the time, all the strength that we have spent today is recorded in the sight of God. And we know that we didn't just wasted anything, but rather we, with faith, gather together to bring glory unto our Lord Jesus Christ. Kaya marami pong salamat mga kapatid sa inyo pong pagkikisa at pagpapagal. Again, a quick reminder, paanyaya at the same time, magkakaroon po tayo ng water baptism sa may Pioneer sports or swimming area around 5:30. So sa mga interesado pong sumama, ay pwede po nating kunin din itong pagkakataon na mag-swimming yung mga iba, mga bata. No? So, mamayang alas 5:30, tutungo po tayo sa may Pioneer Summerfield upang ma-witness ang pagpapa-water baptize natin pong kapatid na sina Brad Rolly saka Sister Rowena. Glory to God sa inyo pong mga buhay mga kapatid. Salamat sa inyo pong lubusang pagpapasakop sa kalooban po ng Panginoon. May God richly bless you on that decision. Amen? So, and one more time, reminder again, our Christmas Thanksgiving on the 21st of December. So please arrange your schedule once more. Your schedule, it will be a whole-time program here sa ating pong church hall. So December 21 from 10 a.m. until around 4 or 5. Mga iba, kung baka naka-work po kayo, kay bago yung schedule ay mag-leave na po kayo, huwag muna kayong papasyal, ilan po natin yung Sunday na yun para sa Panginoon. Amen? Ilan nyo na lang po yung pamamasyal nyo sa 28 because on the 28, it's been a practice of our church, the whole New Zealand to become a family day. So we'll not be having a Sunday service, but rather you're given the preference or the liberty to spend that day with family or with friends, no? Hindi po kinakailangan magsaya na, no? Pero gamitin po natin na may kahusayan at pagpupuri pa rin po sa Panginoon. Amen? So, muli, maraming salamat po at sa Diyos po ang kapurihan. I'd like to invite everyone to please rise up for the closing prayer. Amen? May mga gusto po kayong, may mga po tayo, mga prayer concern po tayo that we would like to pray corporately.
If not, let's close in prayer and let's just remember quickly yung mga kababayan po natin nasalanta po ng bagyo sa Cebu area. This is a time to exercise as well our generosity, our compassion to our kababayans. No? If you have the means, if you have the extra, feel free to. For now, we have not facilitated a centralized collection, but we can send through our friends probably or mga ka-churchmate na may mga kamag-anakan pong nasalanta. No? So let's be generous and compassionate sa mga kababayan po natin doon. Amen? Minsan pa, mag-alay po tayo ng palakpak sa Panginoon. Hallelujah! O Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri muli sa katagumpayan, Lord God, na iyong gawain na inyo pong pinagalob sa bawat sa amin. Salamat po at sinamahan nyo mula sa panimula hanggang sa pagtatapos ng iyong pong gawain. Salamat sa iyong pong pagtanggap sa aming pong mga papuri, pag-awit, pagpalakpak, pag-indak, Panginoon. Tunay nga po na kayo lang po ang Diyos na karapat-dapat na purihin, sambahin at dakilain. Salamat din po sa malayang kapahayagan na iyong pong salita. Tunay nga po na pong iyong salita ay buhay at makapangyarihan na siyang tumatagos sa aming pong kaloob-looban. Dalayan po namin, Panginoon, na mga salitang ito ay patuloy na may tago sa aming pong mga puso, lumago at siyang may mahagi din po sa mga nangailangan. Salamat, napakasagana niyo pong biyaya, at dalayan po namin, Panginoon, sa sandaling ito na sa amin pong pansamantalang paghihiwalay upang harapin na naman ang hamon po ng buhay Kristiyano. Dalayan po namin, pakingatan niyo po kami. Dalayan po namin na patuloy po naming matayuan ang pagiging ilaw at asin ng sanlibutang ito. At maingat po kami sa aming pong pakipagtalastasan, sa aming pong pagkapwataw upang sa ganun, Lord, ay mabuti po kaming testimony, witness na yung pong pag-ibig sa aming pong mga katrabaho, kaibigan, kapamilya. Dalayan din po namin, Panginoon, na sa maaring mga magbibiyahe ay patungo sa matrabaho ay pakingatan nyo din po sila. Sa aming pong mga anak na babalik sa mga schools, pakingatan nyo po sila at pagkaloban po ng karunungan. Maging Lord God, we remember in prayer those who are not with us, probably due to sickness or commitment or have chosen not to come. Lord, we pray to remind them of your love and your great sacrifice on the cross of Calvary. At dalhin niyo po sila sa susunod na linggo upang sama-sama po may magpuri at sumamba sa iyo pong pangalan. Salamat po Diyos Ama, maging sa mga may sakit karamdaman, we pray na kayo po ang humipo sa kanila, idantay ang iyong pong kagalingan. Maging sa mga naghanap po ng trabaho, Lord, we pray na kayo po ang magbukas ng oportunidad sa kanila at malasa po nila ang iyong pong dakilang pagpapala. To those probably seeking, Lord God, for blessings, be it on the personal endeavor, Panginoon, maaring visa application, maaring residency application, Lord, we pray for your favor and your great mercy. Give them the wisdom on how to apply probably, Lord, or rather, Father, we pray na ito po ay makamtan nila at matanggap ang inaasam na residency at visa application. Salamat po Diyos Ama. Dalayan po namin, strengthen us as we go out and may we have this compassion, O Lord God, towards those unsaved souls. Maging sa sandaling ito, Panginoon, naalala po namin ang marami po namin kababayan na nasalanta po ng bagyo sa may Cebu area, Lord. We pray for the immediate recovery. We pray for the prompt action of the government and the NGOs. And Father, on our own capacity, may we share also our blessings to them, O Lord God. Salamat po. Napakasagana at napakabuti ng iyong pong pag-ibig. Salamat po, Ama. At hiniling ko po mga kapatid, ang ating pong pagtaas ng kamay bilang tanda ng pagsuko at pag-receive ng kanyang pong blessings.
My dear brothers and sisters, ang hamon ng mundong ito ay matindi. But remember, greater is He who is in us than who is in this world. Go in peace, be the mouthpiece of Christ, show love, be the peacekeeper, go proactively, and share the gospel of salvation. At nawa, ang pagsama at pagpapala ng Diyos na makapangyarihan ay sumasa atin ngayon at magpakailanpaman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless everyone. Amen, church. Let us declare the victory. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me, then rescued me. Just a moment there, you set us free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. God bless you all. God bless you. See you next Sunday. Bye. I wanna dance like David. I want a faith like Paul. I wanna sing like Silas, tearing down the prison walls.